Kung isang araw, malalaman mo na ang nagsilang sa'yo ay isang mangkukulam. At ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay hindi dugo ng tao, kundi isang sumpa na tumagal ng mga henerasyon. Anong gagawin mo? Ang pangalan ko ay Rin. Nakatira ako sa Mandaluyong. At ako ay isang inapo ng mga taong iyon na bumubulong sa takot. Mambabarang. Isang lumang bahay na pawid sa gitna ng maulan na gabi, isang kumikislap na oil lamp. Foreground, gumuhit ang kamay ng isang babae ng bilog na may dugo ng manok sa maruming sahig. Noong gabing iyon, 12 taong gulang ako. Ang aking ina, si Romina, ay nagsasagawa ng unang ritual na nasaksihan ko. Isang tunay na ritual ng barang. Binulong niya ang pangalan ng isang tao at pagkatapos ay tinusok ang karayom sa larawan. Isang batang lalaki ang nakayuko sa kama, walang tigil na umuubo, ang kanyang mga labi ay nagiging asul. Isang dugo ang sobre ang inilagay sa tabi ng kahoy na estatwa. Narinig kong sinabi ng mga tao, ang mga mangkukulam ay nananakit lamang sa mga inosenteng tao. Ngunit para sa aking ina, ang sinumang maglakas loob na gumawa ng masama ay nararapat na magbayad ng halaga. Hindi siya nagmura na bumili ng bahay, bumili ng kotse. Gusto lang niyang iligtas ang kanyang bunsong anak mula sa kamatayan. Biglang bumukas ang pinto. Lumitaw ang isang lalaki, ang ama ni Rin, na may hawak na krus sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nabigla. Romina! Nakipag-deal ka na naman sa demonyo. Ginawa ko ito para sa iyong anak. Nagdarasal ka at nagliligtas ako ng mga buhay. Mula sa sandaling iyon ang aking tahanan ay hindi na isang pamilya. Ito ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa pagitan ng mga panalangin at mga bulong ng dyablo. Lariin, nanlaki ang mga mata ng bata, habang nasaksihan ang pagguhit ng kanyang ina ng anting-anting, ang pagbagsak ng kanyang ama sa altar, at ang kanyang bunsong kapatid na may seizure. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang aking ina na handang sumpain ang isang tao para iligtas ang kanyang anak. O ang mundo kung saan walang tumutulong sa atin maliban sa kadiliman. Pinatay mo ang asawa ko. Isa kang mangkukulam. Babalik ako at tapusin ang buong maduming bloodline mo. Mula noong gabing iyon alam ko. Ang bloodline na ito hindi lamang nagdadala ng sumpa. Nagdudulot din ito ng kamatayan. Walang pinipili kung saan sila ipinanganak. Ngunit may mga ipinanganak para magdala ng sumpa. Ako si Rin. Tinatawag ako ng mga tao sa isang lungsod. Isang Mandaluyong. Isang guro sa elementarya. Ngunit hindi nila alam sa aking mga ugat ay kadiliman. Paggunita sa gabi ng tag-ulan, kumikidlat na nagbibigay liwanag sa maruruming bahay sa gitna ng parang. Malabo ang loob, sa gitna ng bahay ay may charm circle na gawa sa ash powder at dugo ng manok. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, gusot ang buhok, malalalim na mata, si Romina, ang ina ni Rin, ay bumubulong ng isang spell sa isang sinaunang wika. Sa kanyang harapan ay isang larawan ng isang dalaga, tinusok ng nasusunog na karayom ng insenso.
Sa tabi niya ay isang sobre ng pera na basang-basa sa dugo, at ang bunsong anak ni Romina ay nakahiga sa isang panig na umuubo ng marahas. Noong gabing iyon, 12 years old pa lang ako, nakatayo ako sa likod ng pinto. Pinapanood ang aking ina na nagmumura sa isang babae para iligtas ang aking nakababatang kapatid. Sabi ng nanay ko, nagnakaw siya ng asawa ng iba. Ang kasalanang iyon ay dapat pagbayaran. Hindi ko maintindihan pero alam ko. May mga tao na kapag hindi sapat ang kanilang mga panalangin, pipili ng ibang landas. Sinipa ng ama ang pinto, hawak ang isang kahoy na krus, galit ang mukha. Romina! Tinawag naman yan ni Devil ay bahay inieki. Dinurog niya ang anting-anting. Itinulak ang kahoy na estatwa sa lupa. Dumanak ang dugo ng manok sa sahig. Tumayo si Romina, nag-aapoy ang mga mata. Ginawa ko ang hindi mo kaya. Iniligtas ko ang anak natin. Ibinebenta mo ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Ipinagbabawal ko ito. Mula sa araw na yon, pinaluhod kami at pinapanalangin ng aking ama gabi-gabi. Ngunit ang aking ina nagsunog pa rin ng insenso sa likod niya. Isang bahay. Dalawang mundo. Binabasa ng isang panig ang mga sutra. Ang kabilang panig ay bumubulong sa mga kaluluwa ng mga patay. At kami, 3 bata, ay namuhay ng tahimik na parang naghihintay sa araw na sumabog ang lahat. Ang eksenang pinipilit ng ama ang kanyang mga anak na magbasa ng mga sutra sa gabi. Ang ina ay lihim na nagdidikit ng mga anting-anting sa likod ng salamin. Ang bunsong umiiyak sa kalagitnaan ng gabi dahil sa atake ng hika. Pinapanood ni Rin ang kanyang ina na nagdidikit ng mga karayom sa isang straw doll sa kusina. Minsan tinanong ko ang nanay ko, "Masama ba si Barang?" Natahimik siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagmumulto sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang kasamaan o hindi depende kung sino ang gumagamit nito. Isang gabi, naghahapunan ang buong pamilya. Binuksan ang pinto. Isang kakaibang lalaki na may hawak na baril, ang kanyang mukha ay binaluktot ng puot. "Romina! Which end? Pinatay Ivan ni Asawari." Sumubod siya, hawak ang baril sa ulo ng ina ni Rin. Naghiyawan ang buong pamilya. Sumugod ang ama ni Rin at nagpumiglas. Ang baril ay nag-click, ito ay nakajam. Galit na galit niyang pinalo si Romina sa lupa, umaagos ang dugo mula sa kanyang noo. "I swear babalik ako. At patayin ang buong haunted family na ito." Naglakad siya palayo, iniwan ang mabigat na kadiliman at gulat na hingal. Noong gabing iyon, alam ko, hindi lahat ng sinumpa ay biktima. At hindi lahat ng unang tumama ay masama. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang bloodline na ito ay hindi kami pababayaan. Napatingin si Rin sa kanyang ina na nakahiga at walang malay sa kama. Dilat ang mga mata at hindi kumikislap
Hawak pa rin ng kamay ang dugong anting-anting na hindi pa nagagamit. At mula noon nagsimula akong matuto ang sining na tinatawag ng mga tao maling pananampalataya. Pagkatapos ng aking ina ay namatay ang aking ama ay nagpasya na mangibang bansa. Sabi niya kailangan niya ng bagong simula. At kami, ang mga bata na hindi sapat ang gulang upang maunawaan iyon. Ang isang bagong simula ay kung minsan ay isang paraan para makatakas sa mga bagay na pinakakinatatakutan natin. Pinaalis ni Father Rin ang kanyang anak na may pagmamadali sa airport. Dumating ang mga unang titik, maikli, ngunit regular. Tapos wala na. Tumigil ang mga sulat. Hindi dumating ang pera. Ang tugon mula sa ahente sa pag-export ng paggawa ay wala kaming na-update na mga record. At kaya nawala siya. Naglakad si Rien at ang kanyang kapatid sa ulan patungo sa opisina ng gobyerno. Ang kanilang mga mukha ay desperado. Nakiusap kami, umiyak, ipinakita ang lahat ng mga dokumento. Ngunit ang nakuha namin bilang kapalit ay isang malamig na pangungusap. Walang sapat na impormasyon. Hindi mahawakan. Scene, isang maulan na gabi, naghahanda ang pamilya para matulog nang may kumatok sa pinto. Halos hating gabi na. Walang kumakatok sa kapitbahayan sa oras na yon maliban na lang kung may masamang balita. Binuksan ni Rien ang pinto, sa harapan niya ay isang haggard na lalaki, busot ang buhok at balbas, lubog na mga mata, ang kanyang ama. Papa, napaiyak ang buong pamilya. Ang ama ay bumagsak sa sahig, niyakap ang kanyang mga anak at umiiyak na parang bata. Hindi ko pa siya nakitang ganito kahina. At alam ko may nangyaring kakilakilabot. Ang ama ni Rien ay nakaupo ng walang pag-isip, nanginginig ang kanyang mga kamay, nagkukwento. Nakulong si Papa pero hindi ng pulis. Sa isang babaeng nagngangalang Ana. Ana ang kanyang dating kasintahan. Ang kilala niya bago pakasalan ng aking ina. Ngunit ang pag-ibig na yon naging isang itim na hawla na nagbubuklod sa kanya sa loob ng maraming taon. Flashback, ang ama sa nakalock na kwarto, walang ilaw, nag-anting-anting ang mga bintana, hinaplos ni Ana ang mukha, bumulong. Mula ngayon akin ka na. Akin lang. Ginamit niya ang barang para ikulong siya, katawan, isip at kaluluwa. Kunin ang kanyang pasaporte. Pagbabanta upang tuligsain siya. Ipagbawal ang pakikipag-ugnayan sa amin. At pinilit siya na maging asawa niya sa dilim. Nakatakas siya, tinulungan ng isang matandang kaibigan, ngunit puno pa rin ng takot ang kanyang mga mata. Pagbalik niya parang tapos na ang lahat. Pero hindi. Si Emerine ay nagsuka ng dugo sa banyo, nanginginig ang kanyang mga kamay, natatakpan ng pustuls ang kanyang likod, kung saan gumagapang ang mga surot. Ang mga asul na langaw ay lumitaw sa bahay kasunod ng aking ama. Ngunit ang kanyang katawan walang sugat. At pagkatapos nagsimulang mamukadkad ang mga pigsa. Gumapang ang isang itim at nanginginig na surot mula sa pigsa sa kanyang likod. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. At alam ko hindi na ito medikal. Umiling ang doktor, binuklat ang kanyang notebook, nagsulat ng generic na reseta, konklusyon, infection of unknown origin. Walang doktor ang makakapag-diagnose. Walang gamot na gagana. Pero alam ko nakita ko na ito dati. Ito ay hindi isang sakit.
Ito ay barang. Ang pamilya ay nakaupo sa sala, tahimik, ang mga ilaw ay dim, ang ama ni Rin ay humihina ng malalim, hinawakan niya ang kanyang kamay. Nawala ang aking ina sa dilim. Ngayon maaari kong mawala muli ang aking ama sa pagkakataong ito magpakailanman. At kung kailangan kong harapin ang isang mambabarang na tulad ni Ana, hindi ko nahihintay na siya ang unang mag-strike. Sabi ng nanay ko kung isang araw ay dumating ang kasamaan na higit pa sa kadiliman, isa lang ang lugar na makakatulong sa atin. Leyte, ang lupain ng hangin, ng mga tubuhan, at ng tunay na mambabarang. Hindi ko akalain na babalik ako doon, ang lugar na tinatawag ng aking ina na tahanan ng mga buhay na espiritu. Ngunit ang aking ama ay namamatay. At wala akong choice. Napadpad si Rin sa Leyte, nakataas ang kamera, makulimlim ang kalangitan, nasira sa kalahati ang singboard na Barangay Biringan Norte. Sa huling pagpunta ko rito, bata pa ako. Dinala ako ng aking ina sa pagdiriwang na sinasabi na ang bawat kandila sa nayon ay kaluluwa ng isang mahal sa buhay. Ngayon, wala nang naghihintay sa akin. Maliban, Tia Amparo. Kumatok si Rin sa pinto ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Isang puno ang tumubo sa bubong. Bumukas ang pinto mula sa loob, nakatitig ang isang matandang babae na may silver na buhok at itim na butil. Romina. Bulalas ng matandang babae. Hindi po. Apo niya. Your daughter. Napaluhod si Tia Amparo, nanginginig ang mga kamay. Si Tia Amparo ay kapatid ng aking ina, isang sikat na mambabarang na may mataas na pangangatawan. Ngunit nagretiro siya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Sinabi ko sa kanya ang lahat, tungkol kay Papa, tungkol kay Ana, tungkol sa mga insektong gumagapang sa kanyang balat. Natahimik siya. Tapos tumango siya. Ang kinakain mo ay hindi ordinaryong sumpa. Ito ay barang itim, ang sinaunang kadiliman. Akainit siya si Rin sa likod ng bahay, isang bilog na bato na may 7 kandilang hindi nasusunog. Kung gusto mo talagang iligtas ang iyong ama, kailangan mong mag-aral. Hindi para mag-aral para sa paghihiganti, kundi mag-aral para sa pangunawa. Hindi ako sigurado na handa ako. Ngunit noong gabing iyon pumasok ako sa ritual ng mana. Mambabarang umupo ng tahimik sa isang bilog. Niyaya nila si Rin na pumikit, nakahiga sa gitna ng batong sahig. Naghalo ang amoy ng insenso, tuyong dugo at abo. Ang mga hinal, ang mga bulong ng 12 ng babaeng espiritu na sabay na nagsasalita, nakita ka na namin ikaw ang susunod. Nahulog ako sa isang panaginip kung saan wala na ako sa sarili ko. Tumayo si Rin sa gitna ng Black Forest. Sa langit ay daan-daang mata ang lumulutang. Sa ilalim ng lupa, isang kamay ng tao ang bumangon mula sa lupa. Nakilala ko ang 7 tao, 7 babae na nakadamit ng pagluluksa. Ang kanilang mga mukha ay walang mata. Sabi nila, pinili ka ng mga ninuno.
Hindi pa tapos ang dugo ni Romina. Ikaw ang huling bilog. Nang magising ako, may 7 maliliit na hiwa sa aking kamay, at sa gitna ng aking palad, isang itim na langaw ang nakahiga na hindi kumikibo. Sabi ni Chayon ang tanda. Nagsimulang matuto si Rin kung paano lumikha ng mga proteksyon na anting-anting, kung paano kontrolin ang mga insekto, kung paano makita ang mga bitak sa kaluluwa ng ibang tao. Kada gabi mas nag-aaral ako. Ngunit tuwing gabi, nagsimula akong makarinig ng isang tinig sa aking isipan. Kapangyarihan o kahabagan? Pumili. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang kung hindi pa ako handang harapin ang nagpakulong sa aking ama ng maraming taon. Walang ibang makakagawa nito para sa akin. Lumabas si Rin sa batis, tinitignan ang kanyang mukha sa tubig, nagbago ang kulay ng kanyang mga mata sa salamin, may bahid na itim na abo. At kung saan inilibing ng aking ina ang kanyang kaluluwa. Naiintindihan ko kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yon. Binigay na sa akin ang bloodline, napatawag ako sa Birinyan. Ngunit upang tunay na maging isang mambabarang kailangan kong kumilos. At ang unang target ay si Ana. Gabi, ang maliit na bahay ni Tia Amparo, ang buong pamilya rin ay nagtipon sa bilog ng asin, ang ilaw ng 7 itim na kandila. Inilagay ni Tia ang litrato ni Ana sa gitna ng altar. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may pangalan ng kapanganakan ni Ana, petsa ng kapanganakan, at lugar ng kapanganakan. We don't kill, we reflect. Let her fall under her own doing. Ang pag-awit ay kumukupas, pagkatapos ay tumataas na parang alon na humahampas sa mga tainga. Magsisimula na ang ritual. Ang amoy ng hilaw na dugo ng manok. Ang amoy ng abo. Ang amoy ng takot. Hindi kami tinatawag na dyablo. Binuksan lang namin ang pinto upang ang pag-aari ng impyerno ay bumalik doon. Pagkatapos ng seremonya, kalmado ang eksena gaya ng bago dumating ang bagyo. Ngunit pagkatapos, ang bunsong kapatid na babae ay may mataas na lagnat na hindi alam ang pinagmulan. Isa sa mga support team ay umubo ng abo. Biglang nabali ang mga kuko ni Rin, pagkatapos ay bumalik itim. Akala namin nanalo kami. Pero alam ni Ana. Pangarap, nakatayo si Rin sa gitna ng sementeryo. Nakikita ang bawat pamilyar na mambabarang na kinakaladkad ni Ana sa dilim. Sa mukha ng bawat taong pinatay ay may makikitang madugong inas, na parang marka ng kamatayan. Lumilitaw si Ana, ang kanyang mga mata ay matingkad na puti, ang kanyang bibig ay ngumingiti ng hindi kumukurap. Sa tingin mo ang dugo mo ang pinakamatanda. Dumating ka mamaya, Rin. Ako ang ugat. Nagising ako na mamaga ang mukha ko. Sa noo ko, nagsimulang kumalat ang mga pimples na parang pulot-pukyutan sa pisngi ko. Ang aking katawan ay nagiging isang pugad para sa isang bagay. Isang bagay na hindi ko natutunang ipaglaban. Nakahiga si Rin na hindi gumagalaw, nagsindi ng insenso si Tia Amparo, binaligtad ang isang lumang kahon ng bato sa sahig, naglabas ng isang silver gray na insekto, sa lagubang espiritu. Ayokong gamitin ito pero kung hindi mamamatay ang dugo natin. Ang huling salagubang, ang espiritu ng ninuno,
ay ginagamit lamang kapag walang ibang mapagpipilian. At ngayon ang aking ama ay nakahiga doon, humihingal. Malabo ang mata ng kapatid ko. Ako nawawala ng pandinig. Walang oras. Ang huling ritual, nakatayo si Rian sa gitna ng gubat, nakalugay ang buhok, may hawak na garapon na naglalaman ng salagubang. Nakapaligid sa kanya ang 7 mambabarang, sa pagkakataong ito, lahat ay nanginginig. Hindi na tao si Ana. Siya ang inapo ng barang itim luma, ang bloodline ng mga kaluluwang hindi nailibing, pinalayas lamang. Hindi namin pinapatay si Ana. Ikinukulong namin siya sa dilim. Inilabas sa hangin ang salagubang, bitbit ang pulang sinulid na nakakonekta sa kamay ni Rian, lumilipad, umiikot, nawawala sa kawalan. Kapag nagbago ang kulay ng pulang sinulid malalaman natin, siya ay nakulong. Ngunit kung masira ito sa gitna, ibig sabihin darating siya. Tumingin si Rian sa salamin, nagsasara na ang mga butas sa kanyang mukha. Siya ay bumuntong hininga, hindi sa kaluwagan, ngunit bilang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Nagdidilim ang screen, dahan-dahang lumalabas ang text, itim na background, puting-puting text. Bumalik ang salagubang ng madaling araw. Ang pulang sinulid na nagdugtong dito ay naging abo-abo. Hindi nasira. Hindi nasunog. Basta desolated. Ang tuktok ng bundok kung saan ginanap ang ritual, huminto ang hangin. Nakatayo ang grupo habang pinagmamasdan ang insektong tahimik na nakahiga sa palad ni Rian. Bulong ni Tia Amparo. Wala na siya rito. Pero hindi pa talaga siya nawala. Nakahiga sa kama ang ama ni Rian, nagising, hingal na parang isang taong lumangoy mula sa lupa. Buhay si Papa. Pero ibang nilalang. Payat. Tahimik. Ang mga mata ay parang isang taong hindi nakabilang sa mundong ito. Pagkalipas ng isang buwan, muling nagsama-sama ang pamilya. Isang simpleng pagkain. Bahagyang nagtawanan ang lahat. Ang hangin ay umihip ng mahina sa bintana. Nanumpa kami hindi na muling gagalawin ang barang. Walang pag-aaral. Walang pagpasa. Walang gamit. Inilibing namin ang lahat. At naisip tapos na ang lahat. Naglakad si Rian sa hallway, huminto nang makita niya ang larawan ng pamilya sa dingding. Lumapit siya at tumalikod ng nakakatakot na hakbang. Sa larawan, lumitaw ang isang maliit na markang hugis krus sa mukha ng ama. Kinabukasan, lumitaw ito sa mukha ng nakatatandang kapatid na babae. Tapos yung bunso. Ang mga krus ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Ana. At sinimulan kong maunawaan may nangyayari. Gabi. Natutulog si Rian. Nanaginip siya na siya ay nasa isang ganap na madilim na silid. Ang tunog ng pagpatak ng tubig. At may hikbi na nagmumula sa sulok. Naglakad siya pasulong. Isang figura ang kumibot. Ito ay ang kanyang ina, si Romina. Nagtaas ng mukha si Romina. Ang kanyang mukha ay mas matanda, puno ng mga bitak, tulad ng tinunaw na wax. Ginawa mo ang hindi ko pinangarap na gawin. Ngunit ang anak ko Umabot si Romina, balak niyang yakapin si Rian, pero nilagpasan siya. Parang wala ng buhay si Rian. O ang kanyang ina ay hindi na isang espiritu. I woke up with a start.
And my heart was pounding. Hindi pa madaling araw. Pero alam ko, hindi na ako ang Rinang nakaraan. At ang aking ina marahil ay hindi ko na siya nanay. Tumingin ng diretsyo si Rin sa lens ng kamera, malamig ang mga mata, malabo ang mukha sa liwanag ng kandila. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa lumang notebook ng kanyang ina. May nagtanong sa akin kung may pagkakataon ba akong maghiganti, mangangahas ba akong gumamit ng bara. Noong nakaraan, sasabihin ko na hindi. Pero ngayon hindi na ako sigurado. Dumidilim ang screen, lumalabas ang puting text na parang nakasulat sa nasusunog na abo. Kung kaya mong maghiganti, ngunit ang kabayaran ay ang iyong kaluluwa. Maglakas loob ka ba?